funds, ha? Ganyan ba? Full force nila. Nandun din si Luistro, nandun si Fernandez, Oo, nandun si oo. Barbers. Di ba? Parang sa Quadcom committee. Mm. Bakit merong intense scrutiny sa NGCP, Congressman Dan? Well, kasi kung mapapansin mo, ano, matagal na talaga to itong issue ng ano, ng NGCP. Kasi ako, nung 2019 pa pinaglalaban ko na to, nakakita na tayo ng maraming violation. Unang-una doon sa rate reset na talagang hanggang ngayon ay wala pa pong tama na rate reset. At dahil mali nga po yung kwentahan doon sa rate na dapat na i-impose sa atin every 5 years, ang nangyayari po, nagkakaroon po tayo ng overcollection mula nung 2016 hanggang ngayon. Halos ilang taon na po yan. At isa sa mga pinag-usapan din po doon ay yung violation nila ng Section 8 ng Republic Act 9511, yung tinatawag po nating disposal of ownership. Kasi sinasabi po ng kanilang prangkisa sa Section 8 na dapat po within 10 years from January 15 at 2009 to January 14 nung 2019, ano na po sila, nag-IPO na sila, yung initial public offering. Dapat po yung share nila ng NGCP, at least yung kanyang 20% doon, ay maipamahagi sa ating pong mga kababayan. Dahil sila po ay isang natural monopoly o tinatawag po natin wala po silang kakumpetensya. At kung wala po silang kakumpetensya, nagiging ano po sila, naaabuso po. Kaya dapat po magkaroon ng transparency, magkaroon ng efficiency, at magkaroon ng control, somehow control ang ating pong mga mamamayan upang sila po ay kumilos ng tama. Otherwise, kung hindi po natin gagawin yung sinasabi ng batas, talagang aabusuhin po dahil po Opo. sila ay monopolya. So Hindi ngayon, ang tanong ginawa ba ng NGCP yung IPO? Hindi po. Ang Okay. ginawa po nila ay yung pong share swap na Ah. methodology na kung saan hindi naman po binabanggit sa kanilang application sa ERC within the 10 period time. Ang ginawa po doon ay ipinropose po nila yon noong March 10, 2021 na magkaroon sila ng alternative na binabanggit naman din sa Section 8 ng Republic Act 9511, na pwede na merong ibang may provision ang Section 8 na mag-sort into other, but yung lapse of time, no, hindi na sila nakapasok doon. Okay. So Pero kung medyo komplikado talaga tong Opo, issue. komplikado talaga kung at wala ako masyadong ma-pick up. Oo. Kasi hindi ko Kasi talaga issue yun, alam yan. partner, yung Oo. listing, yung Yeah, pero hindi ko public ano eh. initial public Correct. offering. Pero sa iyo, Pero ang ang pinaka-esensya, ang pinaka-importante. tumumbok talaga sa akin, merong Chinese na parte na Meron. ownership. Yeah. So yan po ba ay hindi po ba nakakabahala? At dapat po ba nating palayasin na yung ganyan? Itigil po na meron silang shares? Alam mo, nakakabahala yan. Kasi nga, hindi, yun namang sa concession agreement, pinayagan naman po na magkaroon ng foreigner doon sa concession agreement. So, ibig sabihin, pwedeng mag-share, wag lamang silang lalampas sa itinakda ng ating pong konstitusyon. Unfortunately, doon po sa nakita po natin sa kanilang mga GIS, sa mga sinabit po nila actually, hindi pa nga sila nagsabit ng mga dokumento eh. Tayo pa nakakuha ng mga dokumento na ang chairman of the board nila ay isang Chinese. And well, sabihin na natin, mawaworry ka dahil yung chairman of the board, ilang porsyento lamang pero chairman siya. Well, sabihin na natin na nagbobotohan sila. Pero isipin mo naman si Mr. Lin Sinhua, si Mr. Wenbo noong 2014, sila yung mga appointing officer. Sila yung chairman ng Board of Audit Committee. So, ang operation ay kinokonduct ng mga Chinese. Yun ang nakaka-worry dito. And what prevents them na i-control yung yung ating pong system. And that's the reason why dapat ang system operation ay hindi po hinahawakan ng isang private entity. It should be handled by the Philippine government. And that's the reason why isang reason to kung bakit natin nire-review dapat maibalik sa ating pong pamahalaan ang pagta-traffic ng kuryente. Kasi ang nangyayari po dito, aside sa sila na po nagtatransmit ng kuryente, no, from the generation power plant na dadalhin sa distribution utility, sila po yung nagdadala eh. So sila nagsasabi kung saan dadalhin. At with that,
nakokompromise yung ating seguridad. Buti nilinaw mo yon, Congressman Dan. Kasi ang buong akala ko naman, may naglalaway na kumuha o bumili ng 40% na pag-aari ng China sa National Grid Corporation. So ang sinasabi mo, the end goal is actually to return the control of this transmission grid to the government na dati sa gobyerno yan, Transco yan eh. At hindi na ibalik, hindi dapat sa pribadong sektor. Yes, tama po. Kasi nga po, ayan, tayo na lamang po sa buong Pilipinas na ang system operation ng ating pong transmission ay ang nagpapaandar ay ang isa pong banyaga or nagpapaandar ay isa pong pribadong sektor. Hindi po pa pwede yun. Dahil nakokontrol po nila kung ano po yung mga area na pwedeng biglang mawala ng kuryente o sila yung magdi-distribute ng kuryente sa ganitong area. Negosyante yung mga yan eh. Di ba? Private sector nga eh. So, ibig sabihin kapag ako may hawak, makokontrol ko yung dating ng kuryente sa'yo. Kasi ako yung nagta-traffic eh. Ako yung nagkokontrol ng kuryente kung kanino papasok, papasok ka sa area ng Luzon, papasok ka dito sa Mandaluyong, sa ano. Control ko lahat yan.